Hi, mga parikoy, mga marikoy, Sabado muli. Today is March 8, 2025. Regiman Baguio po lamang na kumikilala sa kadakilalang lahing Pilipino. Nitong nakaraang Lunes, March 3, nagkaroon ng press briefing sa Malacanang. Pinangunahan ni Undersecretary Attorney Claire Castro ng Presidential Communications Office o PCO ang press con sa mga Malacanang Press Corps. Napakahusay, napakaklaro at matapang na sinagot ni Yusek Claire Castro ang mga tanong ng mga media men. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw, March 3. Magandang balita ang ibinahagi ng Department of Budget and Management. Dahil sa epektibong pamumuno ni Pangulong Marcos R. Jr., bumaba sa 5.7% o 1.5 trillion pesos ang budget deficit ng bansa nitong 2024. Pinakamababa ito mula noong taong 2020 at nagpakita ng mabuting pagtatrabaho ang economic team ng administrasyon. Umabot naman sa 16.72% ng GDP or 4.4 trilyong pesos ang government revenues sa nakaraang taon. Alam niyo na po kung anong ibig sabihin ng budget deficit, pero doon sa mga kababayan natin na mas gustong maintindihan to, halimbawa, lalaman po, kapag ka po ang ating revenue, ang kinita ay halimbawa 100 pesos. Pero kung ang proyekto po ng pamahalaan o na isang tao ay aabot lamang po sa 90 pesos, so makikita niyo po yung paggastos ay mas maliit kesa doon sa nakuhang income. So magkakaroon pa po yun ng savings. Kumbaga, hindi na po kakailanganin na umutang pa ang gobyerno kung bumababa po ang ating budget deficit. So yun lang po yung para sa mas maunawaan ng mga taong bayan kasi medyo technical yung word na budget deficit. Ngayon po ay handa na po akong sumagot sa inyong katanungan. Sa ngayon po ay wala pong reaksyon ang Pangulo, ang Palasyo. Mas mabuti po kung ating aalamin ito sa ating DFA Secretary Enrique Manalo. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bokadura mo. Kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Okay, sa amin po, messenger kami, hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong ng ating gobyerno sa taong bayan. So, hindi po kami salesman. Kami po ay messenger. Okay. As of now, kung yan po ang nababalita, titignan po natin, i-verify po natin kung ano po talaga ang katotohanan dito. Kung ano man po ang katotohanan, manggagaling din po yan sa amin. Kukonfirm lang po natin kay Secretary John Vic Rimulya para po mas detalye ang ating pagsagot. Actually po, dapat makipag-ugnayan din po tayo, makipagtulungan po tayo sa mga mambabatas po natin, sa Kongreso. Kasi sila din naman po yung gagawa ng batas dito. Yung pong sinasabi natin na magkaroon ng regulatory body, sa palagay po namin ay napapanahon dahil tayo po sa mainstream media, tayo po ay sakop at nare-regulate po ng MTRCB. Kung tayo po ay miyembro ng KBP, meron pa rin po tayong KBP. So sa tingin po natin, sa ating palagay, ang pagkaroon ng regulatory body, separate na regulatory body for the social media, ay napapanahon din po para po maiwasan yung mga pang-aabuso. Hindi po natin pipigilan yung mga opinyon na naaayon naman po sa batas, kumbaga opinyon na lihitimo. Kung ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na
irespeto. Pero iba po kasi yung sinasabi natin na paninira ng walang basihan at kung ginagamit man po itong mga troll army sa paninira, ibang usapin po yun. Dahil kung meron man po troll army pero ang advokasya nila ay magpalabas at mag-share ng tamang balita, hindi po yun pipigilan. Ang pipigilan lang po natin ay maabuso dahil po kapag po naabuso ito, mayroon po itong effect sa taong maaaring siraan, maaari ang mga organisasyon, ahensya na maaaring siraan na walang basihan. Malaki pong impact ito, lalo na kung paniniwalaan ng mga tao. So mas maganda po talaga na magkaroon. Yun lang po ang aming suggestion. Matuloy po sana at magkaroon talaga ng regulatory body para din po malaman natin ang bawat isa kung content creator ito, vlogger, blogger, malaman din po natin yung identity at hindi sila nagtatago sa mga dummy accounts. Ganun po. Nagpalabas na rin po ng pahayag ang DOH patungkol po dito. At yun nga po, nagpapaalala ang DOH laban sa mga sakit na may kaugnayan po sa init na nagiging laganap na po sa matinding temperatura. So as of now po, i-calculate pa rin po namin yung iba pa po na mga action plans patungkol dito. Pero nauna na po ang DOH na magpalabas po ng kanilang mensahe patungkol dito. Okay, kahit po hindi pa po namin napag-uusapan dahil sabi nga niyo po, ngayon lang po talaga nag-i-start. Pero syempre po, lagi po maghahanda ang pamahalaan patungkol po dito. Kung ito po ay makaka-apekto sa ekonomiya natin, ay tayo po ay lagi maghahanda tungkol dyan. Ang naging desisyon po ng International Court of Arbitration ay napakahalaga po. Napakahalaga. Hindi po ito pwedeng itapon lang sa basurahan. Ipaglalaban po natin kung ano ang ating karapatan sa ating teritoryo at sa ating maritime rights. Katulad po na nabanggit nung nakaraan po ng ating Pangulo. Kung ano man po ang kanyang demands sa China patungkol sa Typhoon missiles, ganun pa rin po ang ating stance. Hindi po yan pababayaan ng Pangulo. Talaga po kapag ganyan ang balita at nakarating sa atin yan, kailangan po talagang imbestigahan yan. Hindi po ito dapat palampasin. Yes, kung meron pong conflict of interest na ngayon na siya ay na-appoint as secretary ng PCO, talagang dapat matanggal po yung conflict of interest. Kaya kailangan niya pong mag-divest. Kung naman po ang mga naging negosyo niya ay hindi pa po siya na-appoint secretary ng PCO, so wala naman po tayo nakikitang mali doon dahil kailangan din naman po niyang kumita. So ngayon po na kami po ay na-appoint, kailangan po talaga mag-divest kung ang interest po ay may conflict. So kailangan po talaga mag-divest. Kapag ka po talaga nagtataas ang isang factor sa pagde-deliver or manufacture ng mga items, hindi po talaga maiiwasan na meron tong epekto sa produkto. Pero katulad po ng ginagawa natin, pati po ng DTI, at i-check po natin yung presyo at kung magtataas man po ay dapat lamang reasonable. Pero pag-aaralan pa po yan at para po hindi masyadong makabigat sa taong bayan kung meron man, magkakaroon po ng increase. Ayan. So dito po nagtatapos ang ating business briefing. Maraming salamat. Malacanang Press Corps para sa bagong Pilipinas. Ang News pa More ay nagpapasalamat Coffee Spot, Balibago Angeles City Branch, President Rem Maglaki, President Rem, President Arnel Torres, Grand View Heights, President Arnel, Rise and Shine, Mr. Jerry Ponce, AIM Church Babika, Pastor Jule Mione, Pastor Jule, God's Beloved Church, Bagalang Pampanga, Pastor Joel Cunanan, Pastor Joel, Vice Mayor BJ Lagman, Vice Mayor BJ, Retired U.S. Navy Ron Espiritu, U.S. Navy Ron,